Hello po, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Napakaganda po ang sinabi ni Sir Banat Bay patungkol kay Pastor Kibuloy na kung bakit dapat natin siyang iboto sa pagkasenado. At kung ano ang magagawa ni Pastor Kibuloy pag siya ay nakaupo na dito sa Senado. Kaya panoorin po natin at intindihin po natin yung video na ito. Ito na po. Magandang araw mga kababayan. Meron lamang po akong gustong i-share sa inyo. Napag-isip-isip ko lamang po kasi marami po akong nababasa pag pinopost po natin si Pastor Kibuloy. Although most of them are Duterte supporter, sinasabi nilang, Duterte supporter ako pero pass ako kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, magkaroon tayo ng heart-to-heart talk, ika nga. Let's talk about this. Sabi nga, let's deal with the elephant on the room. May pagganong-ganon pa, di ba? Pag-usapan natin. Bakit kanyo? Kasi, eto marami sa atin, alam natin na si Pastor Kibuloy ay malaking tulong ang ginawa sa mga Duterte. Alam natin ang KOJC ay todo suporta sa mga Duterte. KOJC, yung kanyang group, yung kanyang grupo. Pero marami sa atin, hindi pabor sa paniniwala ng KOJC at ng doktrina na itinuturo ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, hindi ko kayo masisisi dahil ako din po ay ganun. Ako din po ay merong alinlangan noong mga panahon na yon sa doktrina ni Pastor Kibuloy. And until now, hindi po ako kaanib ng KOJC. Hindi rin po ako sang-ayon sa lahat ng kanilang pinapaniwalaan. Ito ay prangkahan lang. Pero gayon pa man mga kababayan, hindi sa akin hadlang yun para iboto ko si Pastor Kibuloy para sa Senado. Alam nyo kung bakit? Tanungin ko ho kayo, pag kayo ho ba boboto ng mga senador, diba? Congressman, o di kaya mayor, inaalam nyo po ba ang relihiyon ng tao na ibinoboto ninyo? Di ba hindi naman po? Inaalam nyo po ba kung pareho kayo ng pinaniniwalaan sa pananampalataya? Hindi naman po. Kailan ho ba kayo nagboto na, iboboto ko itong senador na ito kasi pareho kami ng paniniwala? O di kaya hindi ko iboboto ito kasi hindi kami pareho. Di ba ho? Wala naman ho siguro sa ating ganon. Pero bakit tila pagka si Pastor Kibuloy medyo yung bias ni natin gano'n na lang? Kasi nga po, alam nyo kung bakit? Na-impluwensyahan po kasi tayo ng paninira at pang-discredit ho ng mga mainstream media kay Pastor Kibuloy. That's the problem, di ba po? Alam nyo, aminin na natin, if there is one thing na napakaganda ho sa grupo ni Pastor Kibuloy, ay yung klase ng kanyang pamamahala doon sa kanilang lugar. Ako po, no question, hangang-hanga ako. Diba, palagi ko nga po sinasabi, mahilig po tayo magbakasyon po dito sa Japan. Alam mo, kulang na lang doon sa KOJC ay magkaroon ng aircon sa labas para magmukha ng Japan. Kasi gano'n kung gaano kalinis po, kung gaano kadisiplinado yung mga tao dito sa Japan, gano'n din sa KOJC. Pag tiningnan nyo po, ito yung umaga po, alam nyo, tuwan-tuwa ako. Kasi madalas po lagi po tayong naka-check-in sa Kabukidso. Marami nga nagsasabi, bakit dyan? Ang ingay-ingay dyan. Red light dyan, ang gulo-gulo. Kasi sa Kabukidso po, hanggang madaling araw bukas ang mga restaurant. Lahat po doon bukas hanggang umaga. As in, umaga ho. Pero sobrang kalat ho nun. Pero sa umaga, magugulat ka, ang linis. I mean, part sa kanila yun nung umiinom, sa kanila, kultura na sa kanila, kahit nga yung mga boss nila sa kumpanya parang inire-require yung kanilang mga empleyado na after work, inom ganun sa kanila yung kultura nila. So, party-party sila, kasiyahan sila. Pero sa umaga,
asahan mo, ang linis. Bakit? Yung mga tao, yung mga janitor, di ko alam kung ano, yung mga may-ari ng mga store, nililinis nila yung harapan. As in yung mga ganito, halimbawa, yung mga ganyan sahig na ganyan, minamap po nila yan. At hindi lamang po mga staff ang gumagawa niyan, pati po yung may mga may-ari na mga store doon, yung harapan nila, nililinis nila. Ganun po sila. Alam niyo kung anong naalala ko doon? Mga taga KOJC. Taga KOJC, ganyan din po pag pupunta ka doon sa loob ng kanilang compound. Ay, grabe. Ewan ko ba bakit ang linis-linis, ang ganda-ganda. Yung ma-amaze ka eh. Ito, well, hindi ho ito OA ha. Ma-amaze ka pag nagpunta ka doon. Kaya nga sabi ko sa kanila, ini-encourage ko yung mga taga-pamunuan ng KOJC. Ma'am, buksan nyo ito sa, sa public. Kaya lang, syempre, kasi minsan tayo, may mga ugali tayo, mga Pilipino na kulang ba sa respeto? Sa kanila, napaka-ano po yun, pagka holy place, it's really a holy place, di ba? Ganun nila i-treat. Kaya sa kanila, the entire kingdom, yung kanilang compound is a holy place, so dapat malinis, maayos. Kaya sabi ko, sana ipakita nyo ito sa iba, sa public, kasi maganda ho talaga. Ma-amaze ka. Parang kung sabi ko nga, aircon na lang ang kulang, parang Japan na sa kalinisan, sa kagandahan. If there is one thing na meron si Pastor Kibuloy, ay yung galing sa pamamahala. Galing sa administration. Alam mo, marami kasing gift eh. Anong sabihin ng gift? Ibig sabihin, calling mo bilang isang tao. Diba? Hindi ka naman umusbong dito bilang singaw lang. Umusbong ka sa mundo dahil may panawagan ka. Kaya binibigyan ka ng Lord ng gift. Gift of leadership, iba-iba yan. Gift of teaching, diba? Marami yan, iba-ibang klase ng gift. If there is one thing na gift ni Pastor Kibuloy, ang administration. Ano ibig sabihin nun? Kaya niya yung yung lahat ng kanilang patakaran, rules and regulation, nakasulat yun doon, na kumpleto talaga yung masasabi mong, wow, organisado itong grupo na ito. Oh, marami nga nagsasabi sa inyo, bakit di nila mapuno ang mga rally-rally, ganyan-ganyan. Kasi sa totoo lang, religious organization po sila. Kalat po sila sa buong mundo. Kung saan-saan po sila, hindi po sila yung tipo na nare-retain lang doon sa iisang lugar. Kasi nga po, yun ang payo. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. At yun din naman talagang sinabi ng ating Panginoon, di ba? Go and make disciple of all nation. Ibig sabihin, kumalat kayo. Hindi yung magkumpul-kumpul lang kayo, magsama-sama kayo dyan, tapos kayo magbulahan. Hindi ganun. Ang sinasabi, go and make disciples of all nations. Ibig sabihin, nagpupunta sila. Kaya kahit saan kang pumuntang bansa, lagi ho silang merong parang chapter, ika nga. Diba? Meron silang ganun. Kaya kalat-kalat po sila. Hindi ho nila kaya mag-gather as one na maramihan. Kasi yan din ang tanong ko noon eh. Sabi ko, akala ko ba milyon-milyon ng membro ng KOJC? Bakit hindi naman nung nagkaroon ng siege, hindi nagpunta lahat? Sabi, syempre, nasa ibang bansa yung iba. Alam naman magbiyahe pa, hindi naman ganun kadali ang magbiyahe, lalong-lalo na pag ikaw ay OFW, napaka-importante na ikaw ay nasa trabaho mo lang, di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-leave. So, kalat po kasi sila. And yet, itong maganda dito eh. Dito mo makikita yung leadership. Kalat po sila, pero kahit saan ka pumunta, yung leadership nung kung paano patakbuhin ni Pastor Kibuloy yung sa Manila, o sa Davao pala, ay ganun din po sa ibang lugar. Paano ginagawa yun? Ano yung leadership ang tawag doon? Administration. Kaya mong gawin yan. So, nakalista kung kailan pupunta si Pastor sa mga lugar na yan para i-disciple yung mga tao niya, mga ministro niya. Kung paano sila, itinutur nila, ganun sila eh. As in, organisado, ika nga. And because of that, I think Pastor Kibuloy is more than enough. Masasabi natin na sobrang nilagpasan niya yung ibang mga senador natin. Nilagpasan niya yung ibang mga public official natin pagdating po sa galing sa administration. So mga kababayan, ibig lamang pong sabihin nun, he deserved to be in the Senate. Kasi isipin nyo ito isipin nyo na mabuti ito.
Yung mga wala ngang kwentang senador, binoboto natin eh. Yung konti lang ay pinakita, binoboto natin eh. At ito pa matindi. Tayong mga Pilipino, boto tayo ng boto na ayon sa kanilang pangako. Di ba? Ang hilig natin bumoto. Kasi ito si pangako, may pangakong ganito, may pangakong bibigyan kami ng ganito, may pangakong ganyan, may pangakong magsiservisyo, may pangakong ganun. Iilan lang po ang mga senador na masasabi nating tumupad sa ganyang klaseng pangako. Di ba ho? Si Pastor Kibuloy, hindi pa nangangako, ginawa niya na. Ginawa niya na po ito sa kanyang kongregasyon. Ginawa niya na po ito sa kanyang lugar. Sabi nga may exhibit na siya. Kung si Pangulong Duterte may Davao, as exhibit, kaya natin siya binoto bilang Pangulo. Kasi gusto natin yung peace and order ng Davao, katahimikan ng Davao, safety ng Davao ay mapunta din sa buong Pilipinas. Alam mo, si Pastor Kibuloy, may ganun din po. Yung kagandahan, kagalingan niya ho sa pag-organize, sa pag-ayos sa KOJC ay maaari din po natin maging halimbawa yan pag ginawa niya ho yan sa buong Pilipinas bilang senador. Kasi alam nyo, perfect eh. Perfect si Pastor Kibuloy para maging senador. Kasi dyan siya magaling eh. Yung gumawa ng batas. Mangumbinsi ng tao para suportahan yung bill na kanyang ipapasa para ho maayos ang ating bansa. Kaya nga isa nga niyang nagustuhan ko sa kanyang bill na gustong i-push yung death penalty sa mga corrupt official. Ako, honestly, nung nagkaroon po ako ng napakaraming kaso, isa pong natutunan ko talaga ay maraming mga Pilipino ang nakakulong, nakadetain, not because may kasalanan talaga sila. Marami sa kanila ho na inape ng sistemang bulok sa Pilipinas na pag mayaman ka, kaya mong magpakulong kahit walang kasalanan. Kasi nga po, babayaran lang yung mga dapat bayaran, iwawaran, pag nawarant na, kulong na yan. Walang abogado, kulong yan. Kaya nga may part sa akin na parang nabago yung perspektibo ko pagdating sa death penalty. Kasi nga naman, kawawa talaga mahihirap. Ngunit, pagdating sa corrupt official, dapat talagang i-death penalty. Una-una, may kakayanan silang kumuha ng abogado. So, hindi sila lugi sa justice, di ba? Hindi sila lugi sa hustisya. Kaya nila mag-ano ng abogado. So, ibig po sabihin, yung talagang tunay na mabibitay dahil sa corruption, ay yun talagang tunay na nagkasala. Kaya yan ang gusto kong i-push ni Pastor Kibuloy na isang pinupush niya. Kasi alam niyo mga kababayan, nakakalungkot. Ako po ay mula noon, taon-taon po akong nagpupunta buong Disyembre at January sa Japan po para mag-explore. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa natitigil yung amazement ko, yung sobrang amaze ako kung paano umunlad ang bayan na to. Pangalawa, kahit doon sa ibang mga bansa like Thailand, hindi ko maintindihan, dati ang pangit-pangit, umuunlad na, ang ganda-ganda na ngayon. Tapos tulad din ng Singapore. Alam niyo kung bakit? Kasi yung corruption sa kanila, less. Yes, of course, there will always be corruption. It's part of human sin yan. Hindi mawawala yan. Talagang sabihin, talagang nandyan yan. Pero, iba po kasi yung sa Pilipinas. Corruption in the Philippines ay normal na. As a matter of fact, abnormal ka kung hindi ka mangungurap. Ganun sa Pilipinas. At as a matter of fact, pag hindi ka kurap, ikaw pa yung ipakukulong ng mga kurap. Ganun sa Pilipinas. Ikaw pa ang uusigin ng mga lintik na kurap dahil lamang po pinipigilan mo yung kanilang pagnanakaw. Ganun sa Pilipinas. Real talk. Ang hustisya sa Pilipinas sobrang baluktot na dahil sa mga kurap. Mula ano yan eh. Mantakin mo. Ito alam nyo to. Barangay pa lang kurap na Di ba? Barangay kagawad, kurap na. Barangay captain, kurap na. Kukuha ka lang ng barangay permit, kurap na.
How do you expect sa taas? Di ba? Mantakin mo ha, ito. Bigyan ko kayo ng matinding halimbawa. Putang ina, pinuna ng pinuna yung akap. Sabi, bakit in-insert yan? May isa pang senador dyan. In-insert yan. Hindi na namin papayagan yan. Ano ginawa? Kita mo, akap ngayon, nakuha uli, bumalik na. Sa BICAM. Congress ang nag-imbento, hindi naman nag-imbento, nag-push niyan. Punta sa Senado, pinuna kuno. Ay, isang madaldal dyan, yung mangga. Ganun ng ganyan. Sabi, hindi kami papayag dyan. Ganun. Pagdating, ito ha, pagdating sa BICAM, yung pinagsama na ng yung House at saka ng Senate, inabutan lang sila ng 5 billion doon sa AKAP. Kasi, I think it was ginawang 26 billion na lang yung AKAP. 21 allotted sa House of the Representatives. Sa Senate, 5 billion. So, sinuhulan lang kayo ng putang inang 5 billion, pinasan nyo na yung AKAP. Lintik talaga kayo, di ba? Ganyang kakurap ang mga Pilipino. Una, reklamo ng reklamo sa AKAP. Ginagamit lang yun ng mga politiko. Ito 5 billion sa inyo. Okay, go. Pasa. Di ba? Utang ina, kurap. Tapos expect ninyo na aasenso bayan natin? Nasuhulan lang? Yun ang sinasabi natin, kaya napaka-importante mga kababayan, na sana yung mga katulad ni Pastor Kibuloy, iboto natin sa Senado. Diba ho? Kasi alam natin walang korupsyon. Anong proof? Yung kanyang KOJC, mayaman yung kanyang mga tao doon. Ginagamit nila ayos, as in, kompleto, lahat. Maunlad sila. Kasi nga, zero corruption Ang tolerance ni Pastor Kibuloy, zero. Talagang zero corruption. Ayaw niya ng corruption. So anong ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Huwag sanang maging hadlang sa atin yung kanilang paniniwala. Dahil lamang po, magkaiba tayo. Lahat ng senador magkakaiba tayo ng paniniwala. Yung mga iba nga dyan, 80s na siguro, wala nang pinaniniwala kung hindi pera O agnostic, agnostic ba yun? Yun. Bakit kanyo? Ang Panginoon nila, pera Naintindihan natin? Ang kanilang relihiyon, pera. Pero binoboto natin. Ito pa kaya, talagang tunay na kaalyado ng mga Duterte. Subok. Inipit. Sinubukang suhulan. Kaya nung hindi masuhulan, ginipit, nanindigan. Tapos di natin iboboto dahil iba lang ang kanilang paniniwala. Di ba mga kababayan? Sana Kaya comment po kayo at yung mga kababayan natin hindi pa kumbinsido dyan, i-share nyo itong video na ito sa kanila. Para maintindihan nila na hindi mahalaga yun. Ang importante yung ginawa niya. Yung kanyang pamamahala ay may kalat din niya sa ating bayan. Di ba po? Yun lamang po, sana po, tulungan natin si Pastor Kibuloy na maging senador. Salamat. Ayan po mga kababayan, napakaganda po ng sinabi ni Sir Banat Bay, mga kababayan, So ayan po, ito yung makikita natin, kung ano ang magagawa ni Pastor Kibuloy pag siya ay nakaupo na po sa Senado. Lahat ng mga kurap dyan ay talagang mabibitay talaga kasi biro nyo, yan ang gusto niyang ipatupad, itong zero corruption. Kasi dito nagsisimula kung bakit naghihirap ang ating bansang Pilipinas, mga kababayan. So wag natin itong dahil sapagkat hindi po relihiyon ang issue dito, mga kababayan. Ang hindi po paniniwala ang issue dito. Ang issue dito, mga kababayan, kung bakit natin ilagay na maging isa sa mga pinuno, maging isa sa mga senado itong si Pastor Kibuloy, ay ang issue dito ang ating bansang Pilipinas. Kasi matagal na po tayong naghihirap, lalo na ngayon mga kababayan, laganap ang korupsyon. Hindi napipigilan ang korupsyon, mga kababayan. Kaya napakaganda yung sinabi ni Sir Banat Bay, na isa sa mga ipupush ni Pastor Kibuloy ay itong death penalty. Para sa mga nasa gobyerno, na
yung pangungurakot ay normal na sa kanila. Ay naging isa na sa kanilang lifestyle, sa kanilang buhay. Kaya dapat talaga mga kababayan, no? Huwag natin tingnan yung paniniwala. Yung concern po natin dito ay ang interest ng ating bansang Pilipinas. Yan po ang pinaka-concern natin mga kababayan. At yan lang po, no? Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.